ex mo. Hindi ka niya kinakausap. Na-try mo siyang kontakin ng paulit-ulit sa lahat ng way para lang makausap siya, pero hindi siya sumasagot. Hindi siya nagpaparamdam. Alaunan, nalaman mo, nakablock ka na pala. Ayaw ka na makausap. Ayaw ka nang makita ng ex mo na para bang napakalaki ng kasalanan mo, na para bang sagad hanggang buto para sirain ang isang relasyon na minsan ninyong pinaglaban, minsan ninyong naging sandalan, na pinuno ninyo ng pangarap, ambisyon, respeto, pagmamahal. Pagmamahal. Kaso nakakapagtaka. Dahil kung talaga mahal ka, ba't ka iniwan? Bakit? Wala man lang explanation. Wala man lang closure. Wala man lang bang second chance? Another chance? Baka pwede pa, di ba? Kaya ngayon, na parang hindi na siya nakikinig sa'yo, o putol na yung natitirang linya na nagkokonekta sa inyong dalawa, naghahanap ka ngayon ng kasagutan. Di ba? Ano nangyayari? Bakit ganito? Parang kailan lang? Ang saya-saya pa. Parang kagabi lang. Nag-message pa ng I love you. Ngayon, hindi ko na alam. Ano na meron? Para sa akin ba talaga yun? Yung message kagabi? Hindi kaya wrong sent na yun? Diba? Sino kayang kasama niya ngayon? Ano kayang ginagawa niya? Alam niya kaya kung anong ginagawa niya? Alam niya kaya na hindi ito makakabuti para sa amin? Alam niya kaya kung gaano kalaki yung bagay na i-risk niya para lang sa isang maling desisyon? Kaya, dahil nagpapanik ka, dahil natatakot ka, dahil nga ayaw mong mawala yung isang bagay na pinaglaban mo, pinaghirapan mo, inalagaan mo, minahal mo. Kaya, yung aming cellphone mo, nag-search ka ng sagot kung paano mag-move on
hanggang sa bumagsak ka pa rin sa kung paano ibalik siya. O paano mo siya ibabalik. Hanggang sa nakita niyo to. Tumukha na to. Dahil nga, hindi ka pa handa. Ayaw pampakawalan, di ba? Dahil nga, may unfinished business. Kaya ngayon, gusto mo malaman kung paano ba mag-work ang no contact. Halaga bang dapat kong gawin to? Hindi ba mas mabilis niya ako makakalimutan kung hindi na ako magpaparamdam? Sigurado ba dapat i-deactivate ko pa yung mga account ko? Kung magre-radio silence ako? Lahat ng tanong na yan, sagutin natin. Pero gusto kong makinig ka mabuti. Dahil yan ang rason kung bakit pinaalala ko sa iyo kanina kung ano ang estado ng pag-iisip mo. Dahil sa mga oras na to, ang pag-iisip mo ay weak. Ikaw ay emotional. Hindi mo nga nakikita na karamihan pala sa mga pinagagagawa mo sa buhay mo ay hindi na nakakabuti sa'yo. Pero naniniwala ka pa din na lahat ng ginagawa mo ay ang mga tamang bagay na dapat mong gawin sa mga oras na ito. Dahil nga, emotional ka. Ang no contact ay isang strategiya o isang bagay na ina-advise ng mga professional sa mga taong galing sa breakup. Ang rason kung bakit ina-advise ito noon pa man, ay dahil ang kagustuhan ng mga professional noon ay ang maka-move on. Ang tanging intensyon o ang tunay na intensyon ng no contact ay ang tao ay maka-move on. Ikaw ay maka-move on. Hindi ang gamitin ito upang maibalik ang ex mo. Okay? Pero dahil ang ex mo ay tao at lahat ng mga events na mangyayari na may halong self-improvement, kumbaga, yun talaga yung focus mo, o naging focus nila noon, naging epektibong estratehiya o paraan na rin ito upang maibalik ang mga nawalay na mga mahal nila sa buhay, mga exes nila. Dahil nga, it makes sense na kung ang isang tao ay nakipaghiwalay sa isang tao na kanyang minamahal at alam niya na ang tao na ito ay minamahal din siya ng lubos. Okay? Parang wala nang filter. Alam niya sa sarili niya kung ano ang value o halaga niya sa'yo. So kung hiwalayan niya yung tao katulad mo, it makes sense para sa kanya na syempre meron siyang dumper's ego. Kumbaga, pagmamataas o pagmamalaki sa sarili niya dahil nasa kanya ang kapangyarihan. Di ba? Akong nagdesisyon makipaghiwalay, kaya ititigil ko to kung ayaw ko na. So kung gusto kitang ibalik, magagawa ko. Kasi nasa akin yung power at alam ko na nandiyan ka lang. Hindi ka naman talaga mawawala. Dahil yun nga yung pinapakita mo. Bago tayo maghiwalay at pagkatapos nating maghiwalay.
Ba? Nag-beg ka, nangako ka na magbabago ka, di ba? Nakipag-deal ka, di ba? Bargain, di ba? Ginawa niyo yan. Pero may nangyari ba? Wala. Bakit? Kasi ang nawala, hindi naman yung pagmamahal. Dahil guys, kung kayo ay long term, say kahit nagpas lang ng 3 buwan, meron ng feelings yan, meron ng attachment yan, lalo na't hindi lang to basta dating, lalo na't kung ito ay isang relasyon, lalo na't kung kayo ay nagsama sa isang bahay, imposibleng mawala basta-basta yan. Hindi yan basta-basta mawawala. Nandiyan lang yan. Ang feelings o yung love, yung feelings mismo, yung love lang. Yung love, nandiyan pa. At yun nga ang rason kung bakit naaasar siya sa inyo. O bakit gigil yung mga exes na nakipaghiwalay sa dampi. Yung mga dumper. Bakit ganyan ang inaarte nila na parang ang laki ng kasalanan mo, ganon. Kasi nga, naaasar siya na gusto ka niya sana, kaso nga na-turn off na siya dahil sa mga bagay na ipinakita mo. Kaya ngayon, ganito kanya itrato. Pansin nyo? Di ba? Nandyan yung bababaan ka ng phone, hindi ka re-replyan, magpapakita ng kung ano-ano sa social media, ba? Aasarin ka, sisisihin ka, sisiraan ka sa social media, di ba? Female shaming tactics, di ba? Ginagawa yan. Sa social media noon pa. Yan ang isa sa mga female nature. Since hindi nga malakas sa mga babae, ang way nila para magpatumba ng lalaki, papayain nila. Bagay na magaling sila. Kasi nga, ang buong madla nakakampi sa kanila. Kaya lahat sunod-sunuran na. Wala kayo sa akin, mula batas. Tignan mo, sino bang may kailangan ng relasyon dito sa mundo? Babae, lalaki? O, babae, di ba? Kailangan ba ng lalaki yun? Hindi, babae. O, kaya nga merong kasal para makasigurado ang babae na ikakasal sila sa lalaki. Hindi lang sex ang hanap. Kasi nga, pag nabuntis sila, sila ang talo. Kaya ngayon, binigyan sila ng law of marriage. Kita nyo? Pero, binigyan din sila ng option na mag-divorce, tsaka mag-annul. So, wala rin kwenta yung papel. Para lang sa kanila yun, para ma-secure nila tayo. Pero pag tayo, ayaw na natin, hindi tayo basta-basta mga kalabas. Matter of fact, pag tayo pa nang iwan sa pamilya natin, demonyo tayo. Kahit na impyerno yung pinanggalingan nating relasyon, di ba? Laging sa ating sisi, hindi sa kanila. Kahit na tayo pa nasa tama. Oo, meron mga ibang babae. Meron mga ibang babae na hindi naman din na ganun ka-worse ang ugali. Sila pa nga yung biktima. Pero, karamihan talaga sa nangyayari ang dihado ay lalaki dahil lahat nga ng law para sa babae. Pambabae. Nakapabor sa kanila. Saan lang nakatutok? Tignan mo, sa Amerika, para maging mayaman ng isang babae, alam mo kaya mong gawin? Magpakasal ka sa isang mayaman. Isang mayamang matanda. O, tapos okay, kahit hindi matanda. Basta pakasal ka sa isang mayaman na may mataas na status, tapos i-divorce mo. O, tingnan mo. Tingnan natin kung di makuha 50% ng yaman nun. Yan. Yan tayo dito. But anyway, again, no contact. Gagamitin natin to dahil hindi lang para ibalik natin ang ex mo. Matter of fact, ang tunay na taong ibabalik natin sa estratehiya na ito ay ang sarili mo. Ang sarili mo na nawala simula nung simula nung nag-umpisa ka na tumutok sa relasyon mo. Kaya nga ngayon, hirap na hirap ka. Kasi, itong relasyon na ito yung ginawa mong mundo mo. Kaya ngayon na, gusto mo nang kumawala, hindi ka makakawala kasi nga, yung nawala, yung mundo mo.
Pero, kung hindi yan ang inuna mo, yung karir mo, yung purpose mo, yung grind mo, sana mas nasa magandang posisyon ka. Kaso nga, nandito na. Diba? So, ibig sabihin, kung nag-mess up ka before, dahil hindi mo alam yung gagawin mo, wala naman sigurong rason para magkaroon ka ng idea na itong mga bagay na tututunan mo tungkol sa no contact, hindi yun yung tamang paraan. Dahil nga, mas alam namin, o alam ko, yung sinasabi ko kaysa sa'yo. Diba? Kaya, kapag sinabi ko na ang mas importante mong gawin o tutukan ay ang self-improvement kaysa sa pagbabalik ng ex mo, kailangan gawin mo yun. Bakit? Again, mas alam ko kung anong sinasabi ko kaysa sa'yo. Inaral ko ito, dinanas ko ito ng paulit-ulit, hanggang sa nakita ko kung ano yung mga bagay na dapat tamang gawin at hindi. Kaya kapag sinabi ko ito, at meron mga bagay na para bang nagbibigay sa ng labo para maintindihan kung ano ang dapat paniwalaan. Wala kang dapat gawin kundi subukan lang ito para magkaroon ka ng tiwala. Dahil hindi mo malalaman kung ano ang maidudulot nito sa'yo kundi mo susubukan. Kaya dapat mo itong subukan. Gaya na sabi ko sa inyo, no contact ay effective sa moving on. Pero ang side effect nito ay may babalik mo ang ex mo. 80 to 90%. Kung magagawa mo ng maayos ang no contact o perfect, hindi naman sobrang perfect, kahit at least mga 95% mo magawa ang no contact ng tama, bilangin mo ang putang inang kalendaryo, maniwala ka sa akin, kung magawa mo to ng tama, huli yan. Oo! Huli yan! Sigurado yan! Pero kailangan mo ma-execute ng tama. Ano ba yung tamang dapat gawin? Sa oras na mag-umpisa ka ng no contact, wala ka ibang gagawin kundi ibaling na agad ang atensyon, focus, at mindset mo sa self-improvement habang nasa no contact ka. Dahil ang bagay na magagawa ng no contact ay imbis na magkaroon ng lakas ng loob ang ex mo na tumawid sa alambre mula sa'yo patungo sa pagiging single o pagkakaroon ng bagong relasyon, ang may isip niya ay ang hindi pagtuloy sa bagay na ito. Dahil nga, ikaw bilang safety net na inaasahan niya, na nandiyan lang para sa kanya, dahil nga sa mga ipinakita mo at binalidate mo sa kanya, ay mawawala. So ngayon, kung interesado pa rin siya na tumawid sa alambre na yan, magdadalawang isip na siya. Bakit? Kasi nga, tatanggalin mo yung sarili mo doon na safety net. So, hindi ka na ngayon safety net. Wala nang safety net doon. Sinong tanga ang tatawid sa isang alambre na wala nang sasalo sa kanya? Lalo na't hindi niya naman to palaging ginagawa. Risk to. Napakalaking risk. Kaya importante na mawawala ka. Kaya nga, gumawa ako ng isang seryosong strategiya na ang dami nang natulungan at napaka-effective na radio silence. Hindi ko kiniklaim na akong gumawa ng radio silence, pero meron akong sarili kong strategy na nilagay ko dito sa channel na to na inyong makikita. At malaki ang maitutulong sa inyo at karamihan sa inyo alam ko ay napanood na ito. Yan ang importance niyan. Dahil kung bigla ka mawawala, kahit na may kasama pa siyang iba, o kahit na siya'y nag-iisa,
ikaw ang may isip niya. Dahil nga mawawala ka sa site niya. Mawawala ka sa site niya. Bigyan ko kayo ng example. Let's say, meron kang dalawang anak na laro ng laro sa harapan mo. Takbuhan ng takbuhan, takbuhan ng takbuhan. Tapos niyayaya ka nila na makipaglaro sa kanila. Pero ayaw mo. Dahil mas busy ka sa ginagawa mo. Marami kang mga importanteng dapat gawin. So, inuuna mo yun kaysa sa kanila. Kaso, dumating ang araw, habang ginagawa mo to ng routine na, paulit-ulit, biglang nagulat ka. Nasaan yung isang bata? Bakit iisa na lang yung tumatakbo? Tingin mo ba, i-focus mo pa rin ang sarili mo dun sa trabaho mo kung biglang may mawala sa paningin mo? Isang bagay na nakasanayan mo? Isang tao na minsan naging importante sa'yo? Actually, hindi lang minsan. Importante talaga sa'yo. Ganun ngayon na magiging impact nun. Kaya magno-no contact ka. Para mapigilan mo yung mga brutal na pwedeng mangyari sa'yo. Yun yung palitan ka o kaya makipag-sex siya sa iba. Kasi nasa emotional state siya eh. Siya nga mismo hindi niya sigurado kung ano yung pinagdadaanan niya. Dahil alam lang niya, sa ngayon, masaya siya kasi nakaligtas siya sa'yo. Dahil nawala ka. Dahil hindi mo na siya makokontrol. May bago siyang buhay. Woo! Single! Di ba? Nandiyan yung mga tropa niya, kasama niya, hanggang sa unti-unting mauubos yun. Tindihan mo? Kaya kailangan mong mag-no contact at mag-self-improve. Dahil, yung no contact na yan, ang magagawa lang yan, na magiging impact sa ex mo, mamimiss ka niya. Kasi nga, hindi na niya alam kung nasaan ka. Kukontakin ka niyan. May mga ways. O may mga tamang message lang na pwede ninyong replyan. Isa, pag sinabi niyang namimiss na kita, I'm sorry, magbali ka na tayo. Pangalawa, I love you. Pangatlo, mag-meet tayo. Yun lang yung tatlong bagay na pwede ninyong replyan. Pag nag-message sa inyo yung ex niyo habang nasa no contact ka. Bakit? Dahil hindi mo pwedeng bigyan ng ex mo ng validation. Kailangan naglalaro palagi sa utak niya kung ano nang lagay niya o ano nang lagay ninyo. Hindi po pwedeng validated na naka-move on ka na o ayaw mo na o gusto mo pa. Lalo na kung sabihin mong gusto mo pa. O itandaan mo, siya yung nag-dump sa'yo. Siya yung nagtapon sa'yo. Kung meron mang dapat umayos nito, siya yun. Magkamatayan na, magkasakitan na, masakit man sa dibdib, pero, kailangan mong pakita ng strength. Hindi ka yuyuko kung hindi siya hihingi ng paumanhin. Kailangan mo bigyan ng self-respect ang sarili mo. Tapos pataasin mo yung value mo. Kaya, importante ang no contact. Dahil mapapakita mo na may bayag ka, na kaya mong tumalikod, na kaya mong tiisin ang sitwasyon para lang sa prinsipyo mo, sa pagkalalaki mo, at sa respeto mo sa sarili mo. Dahil yung mga bagay na yan yung mga bagay na nawala na sa'yo. Kaya nga na-turn off na siya. Samantalang yan yung mga bagay na noon na hinahabol-habol niya, kaya nga nagustuhan ka niya. Kasi maprinsipyo ka. Pero dahil na in love ka sa kanya, ngayon, kahit ano pang gawin niya, sunod ka lang ng sunod. Kahit saktan ka pa, gusto mo pa rin ibalik. Kahit niloko ka na, naghahanap ka pa rin ng way kung paano kayo magkakabalikan. Paano kanya mamahalin kung di kanya kayang irespeto? Kaso, paano ka naman niya irerespeto kung ang baba ng value mo? So, saan siya titingin? Hindi mo naman siya pwedeng sisihin kasi ikaw ang leader. Hindi porke bumagsak ang kumpanya, tapos ikaw ang boss, sisi mo na yung mga tao mo. Hindi, ikaw yun. Kasi kumpanya mo yun. Ibig sabihin, hindi mo na-handle na maayos. Hindi ka worthy para sa posisyon mo. Hindi ka worthy para sa mga tao mo. Hindi ka worthy sa respetong nakukuha mo. Kaya dapat mag-work on ka muna sa self-improvement habang naka-no-contact ka. Para yung mararamdaman ng ex mo, hindi pang mamanipula. Genuine. Dahil, yung no contact pa lang,
meron ng manipulation. Pero hindi mo mababalik ang ex mo kung walang self-improvement. Dahil ang no contact alone ay isang supot na estratehiya. Hindi po pwedeng no contact lang. Matter of fact, ang mindset mo, habang nasa no contact ka, ay moving on mindset. Kailangan makapag-move on ka muna sa kanya. Kaya nga, hindi mo dapat sisilipin yung account niya. Hindi mo dapat siya titingnan, yung mga pictures ninyo, itatago nyo muna. Hindi mo siya kakausapin, lalayo ka sa kanya. Hindi ka makikinig sa love song. Hindi ka manonood ng mga romantic movies. Kasi nga nagmo-move on ka. Kailangan tanggalin mo muna yung venom sa katawan mo nung natuklaw ka. Dahil, pag hindi mo nagawa yun, mahihirapan kang mag-self-improve. Kasi yung utak mo, nakututok palagi doon sa bagay na gusto mong makuha. Kaso ang problema, para makuha mo yung goal mo, kailangan mo ibaling yung utak mo sa iba, which is yung self-improvement. Kumbaga, para maging successful ang no contact, kailangan mag-focus ka sa self-improvement. Well, actually, kahit hindi mo mabalik ang ex mo, basta naka-move on ka during no contact, success pa rin yun. Bakit? Dahil sabi ko nga sa inyo kanina, ang no contact, hindi naman para ibalik ang ex mo. Magiging impact na lang yun. O magiging side effect na lang yun nung pagbabago mo at saka nung pagka-miss niya sa'yo. Dahil pag na-miss ka niya, malaki na ang chance na magkita kayo ulit. Pag nagkita kayo ulit, mapapakita mo na sa kanya kung ano yung mga nabago mo. Yung katawan mo, yung itsura mo, yung fashion mo, yung career mo, yung ambitions mo, yung aura mo, yung emotions mo, yung mga natutunan mo. Lahat yun mapapakita mo na sa kanya pag nagkita kayo. Kaya kung magno-no contact ka lang, tapos inaasahan mo na after a period of time, magiging kayo na ulit, boy, nagkakamali ka. Baka kailangan mo muna magpa-check ulit sa doktor mo. Kung ganyan ka mag-isip, walang ganun. Kaya nga sabi ko sa inyo, importante ang no contact dahil ang no contact, yan yung magtutulong sa'yo para makamove on. Pero hindi ibig sabihin na nag-move on ka, nag-give up ka na. Matter of fact, kaya nga kailangan mo mag-move on kasi lalabang ka. Kaya kailangan ng utak mo malinaw. Malinaw mag-isip. Para pag nagdesisyon ka, hindi emotional, logical. Tsaka may magagamitan pa ng reason. Hindi siya galing sa impulse mo. Dahil malinaw na ang pag-iisip mo. Kaya lalabas ka. Magno-no-contact ka muna. Tapos hahayaan mo muna siya. Mapapakita pa sa kanya na hindi mo gusto tong bagay na to. Pero nirespeto mo yung desisyon niya. Pero hindi ka yuyuko para magmakaawa sa kanya dahil still nabastusan ka pa rin sa ginawa niya. Kaya kailangan siya mag-reach out sa'yo at humingi siya ng paumanin. Dahil hindi tayo kayang mahalin ng kahit sinong nilalang sa mundo kung hindi tayo kayang irespeto. I am willing to risk it all or to lose this all or lose it all just to gain everything. I am willing to lose it all just to gain everything. Yan dapat ang mindset mo. Kahit na meron ka mga isasakripisyo, kung ang kapalit naman nito ay worth it, go for it. But you have to play the game the right way. Play it smart. Not just hard. That's why you have to change. You gotta have changes. You have to improve. Unahin mo yung self-improvement. Yun ang only way. No contact plus self-improvement, X back. Matter of fact, baka hindi lang X pa. Sigurado, pati na rin mga chicks na. Makukuha mo na rin yun for sure, bro. Dig? So that's why it's important. Matter of fact, mas maganda nga kung mag-ano ka. Radio silence ka. Kasi yun, di niya alam kung nasaan ka. Malilito ngayon siya kung anong ginagawa mo kasi naka-deactivate yung mga account mo. Panoorin yan.
Kaya importante ang no contact. Kailangan maka-move on ka. Hindi po pwedeng konektado pa rin kayo. Kasi, nire-ready mo yung sarili mo para sa susunod na chapter. Dahil yung relasyon na magkakaroon kayo, hindi na yun yung continuation nung noon. Tapos na yun. Ang rason kung bakit ginagawa natin to, para ma-reattract mo siya, na bigyan ka ulit ng opportunity na mapakita mo sa kanya na ikaw pa rin dapat yung nandun sa posisyon na yun. Mo? Pero hindi mo yun sasabihin. Yun lang yung ipaparating mo. Okay? Kailangan yun ng utak mo. Moving on mindset. Pero, yun yung paparating mo sa kanya, pero willing ka rin mawala siya. Kung hindi siya babalik, willing kang mawala siya. Masakit, pero kailangan natin gawin. Kailangan natin maging matibay dahil wala rin kwenta ang isang relasyon kung walang respeto. At hindi mo pwedeng ibaba ang self-respect mo para lang sa bagay na yan. Nasa sa kanya na yan. Diyan mo ngayon masusukat kung talagang mahal ka ba ng tao o hindi. Kung willing siyang ibaba ang ego niya at pride niya para lang makasama ka. Dahil kung yung tao na yun, kaya niyang gawin sa inyo, gaya niyang gawin sa iyo yun, bro, putangin na naman. Sayang naman, di ba? So, kaya, pag dumating ang araw na yun, siguro naman, at lalo na tama na yung pag-iisip mo, dahil nga naintindihan mo na bakit nangyari yun, ano mga dapat gawin, ano yung mga dapat hindi ko gawin, okay? At gaano siya ka-special sa akin, pati siya, naintindihan na rin niya kung gaano siya ka-special, gaano ka ka-special sa kanya, siguro naman, mas magiging tama na ang desisyon mo, kesa naman, gumawa ka ng desisyon na walang loika, reason, pero punong-puno ng emosyon. Hindi yun. I appreciate the love. Like, comment, subscribe. Holla back.